Muling pinaalalahanan ng mga eksperto ang publiko na maging mapanuri sa pagbili ng mga tingi-tinging bilihin, gaya ng mantika at palaman. Bagamat mas tipid, hindi raw matitiyak ang kalidad ng mga ito. Makibalita tayo kay Lia Manyalak del Castillo. Nakabilad sa sikat ng araw sa bangketa ang tingi-tingi na mantikang ito sa isang palengke sa Maynila. Nakalagay sa plastic ng yelo tulad nito. Mabenta ito sa halagang 20 pesos. Tingin mo safe yung ganyan? Safe naman siguro yan, ma'am, kasi malinis naman. Sabi ng mga nagtitinda ng tingi-tinging cooking oil, malinis daw ang tinda nila. Nire-repack lang daw nila ang mantikang kadalasang nabibili na naka-plastic na bote. Na ilang araw po i-display yung mga tingi-tingi niyo pong binibentang mantika? Araw-araw palit yan eh. Kung tinatakal mo, yung sapat lang din tingin mo mabibenta? Oo, kasi sayang ang plastic pag napapabayaan, dumudumi, di ba? Bukod sa mantika, mabenta rin daw ngayong magbabagong taon ang tingi-tinging palaman tulad ng peanut butter, cheese pimiento at chicken sandwich spread. Sa halagang 35 pesos, may 1/4 peanut butter ka na. Tig 60 pesos naman ang 1/4 na mayonnaise na kadalasang gamit pang salad at sandwich. Mas nakakatipid sila kasi naka-ready. Pag hindi naubos, anong ginagawa? Naka-freezer naman. Hindi lang yan, pati manina pang kare-kare, may tingi-tingi rin. Malinis daw magbenta si Virginia, kaya naman dinadayo siya. Masarap ang tinda nila rito, sukay na ako dito. Ano pong advice nyo sa mga bumibili ng tingi-tingi? Ay, siguraduhin lang nabibili sila dun sa talagang kakilala na nila. Matagal ang buhay ng mani. Mga ilang araw? Mga pwede isang linggo yan, isang buwan, ganyan. Pero kapansin-pansin na nilalangaw ang mga nakabukas lang na lalagyan ng mga tinging paninda. Ang problema ng Food and Drug Administration, bagamat mura nga ang tingi-tinging panindang ganito, hindi nakikita kung kailan talagang expiration date ng mga ito. Hindi rin daw tiyak ang kalidad. Sa mishandling po kasi. So yung mga nagtitingi ba ay gumagamit ng tamang mga aparatos, kung nag-gloves po ba yan, nagsa-face mask, before sila nagsasalin ng kanilang mga produkto. So kapag hindi po na proseso na maayos, maaari po itong makapag-cause ng talagang hospitalization. Depende rin po sa storage conditions. Siyempre po, andun po yung posibleng kontaminasyon. Pag po nilipat, ginamitan ng maruruming utensils sa paglipat. Kaya payo ng mga eksperto, maging mapanuri sa pagbili ng ipapakain sa mga mahal mo sa buhay. Dahil baka ang kakarampot mong natipid, may kaakibat namang sakit. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.